Hindi ko malilimutan ang amoy ng liwanag na kandila at lumang bato noong araw na yon. Ang Vatican ay tahimik, masyadong tahimik para sa isang lungsod ng panalangin. Ang mga kampana ng San Pedro ay hindi tumutunog. Ang usok mula sa mga altar ay tila huminto sa kalangitan. Sa ilalim ng kupola ng basilika, tila may malamig na ulap na hindi kayang tunawin ng araw. Ako si Cardinal Luis Antonio Tagle. At noong araw na yon, lumakad ako sa mga pasilyo ng Roma na parang isang anak na nawalan ng ama. Sa loob ng mga siglo, sanay na ang simbahan sa kamatayan ng mga papa. Isang pontiff ang humihinga ng huli, at agad ay gumagalaw ang mekanismo ng halalan, ang conclave. Ngunit ngayon, iba ang pakiramdam. Hindi lang dahil mahal namin si Pope Francis, kundi dahil ramdam naming lahat na hindi siya lang ang nawala. May nawawala rin sa amin. Napansin mo ba? Tanong sa akin ni Cardinal Nzico mula sa Nigeria habang papunta kami sa silid ng mga konsistoryo. Parang wala ang espiritu. Tumango ako at hindi ko kailangang magsalita pa. Ang mga mata niya ay nagsalita para sa amin dalawa. Hindi takot ang nararamdaman namin kundi kawalan. Sa araw ng pagpanaw ni Pope Francis, tumigil ang mga makina ng Vatican. Hindi opisyal, pero parang buong simbahan ay nanahimik. Ang mga obispo ay hindi makatingin sa isa't isa ng diretsyo. Ang mga madre ay walang imik sa kanilang mga dasal. Maging ang mga taong naninirahan malapit sa Santa Marta ay bumagal ang kilos, tulad ng lungsod na nakalutang sa pagitan ng dalawang hininga. Sa loob ng mga araw pagkatapos noon, formal kaming tinawag sa conclave. Naghanda kami ng aming sarili sa dasal, katahimikan, at pagkilatis ng espiritu. Ngunit habang nagdarasal ako sa silid ko, wala akong maramdaman. Para bang sinasabi ng langit, maghintay ka. Ang Sistine Chapel ay puno ng mga kardinal mula sa lahat ng bahagi ng mundo, itim, puti, kayumanggi, matanda, bata, kilala, at hindi kilala. Nandito kaming lahat, nakaupo sa ilalim ng mga mata ni Michelangelo, habang ang paghuhukom ay nakatingin sa amin mula sa kisam na parabang tinatanong, aling tinig ang inyong pakikinggan. Si Cardinal Gomez mula sa Chile ang bumulong sa akin, habang kami ay nakapila papasok. Nararamdaman mo ba? Parang may paparating pero hindi natin alam kung ano. Isang hangin, sagot ko. Na hindi natin mapangalanan. At nagsimula ang boto. 1, 2, 3 round, wala pang malinaw. Sa pagitan ng mga boto, nagdarasal kami, nagkakatinginan, nagbabasa ng mga mukha. May ilan na nagtutulungan sa mata, may iba na nakatitig sa sahig, para bang umiiwas sa pananagutan. 4 na boto. Isang pangalan ang unti-unting umangat, Cardinal Matteo Leon mula sa Torino. Isang matapat, tahimik, at minsang kinukwestiyong masyadong di kilala para sa ganitong posisyon. Nang umabot sa kanya ang mayorya, lumingon ako kay Cardinal Han mula sa Seoul. Nanlaki ang kanyang mga mata. Leon, bulong niya. Hindi siya kilala ng media. Hindi siya umaakyat sa radar. Tumango ako, ngunit sa loob ko may kakaibang kapayapaan. Para bang, hindi siya ang pinili ng tao, pero baka siya ang pinili ng Diyos. Sa oras na lumabas ang puting usok sa tsimenya ng Sistine Chapel, ang buong mundo ay humiyaw. Ngunit sa loob kami ay tahimik. Hindi dahil walang saya, kundi dahil isang bagay ang nangyari na hindi namin lubos maintindihan. Ang mga mata ni Cardinal Leon ay mapayapa. Nang tanungin siya ng acceptes n electionem, tahimik siyang tumango. At ang mga salitang bumalot sa buong chapel ay marahan niyang binigkas. Accepto. Vocer Leo Dua. Leo. Isang pangalan na may kasaysayang mabigat, malalim, at bihira nang gamitin sa mga panahong ito. Agad ay naramdaman ko ang bigat ng kasaysayan sa hangin. Ang huling Leo. Si Leo Rasae, isang papa ng panlipunang doktrina. Ngayon, isang bagong Leo ang babangon. Paglabas namin ng chapel, habang ang mundo ay naghihintay sa lobya, pinayagan kaming makalapit sa kanya. Tagle, sabi niya sa akin, gusto kong makilala kayo isa-isa. Hindi bilang mga titulo, kundi bilang mga kapatid. Hindi ko inaasahan ang susunod na sinabi niya. Sa susunod na 3 araw kailangan natin magtagpo. Hindi sa harap ng mundo. Sa harap ng Diyos. Anong ibig mong sabihin, kanyang kabanalan? May kailangan akong sabihin. Isang bagay na matagal nang naglalagablab sa loob ko. Pero ngayon ko lang kailangang sabihin ito. Tumango ako. Sa kanyang mga mata may apoy. Hindi ng ambisyon, kundi ng isang panawagan.
At doon ko naintindihan, ang tunay na kwento ay hindi pa nagsisimula. Ang gabi ay bumaba sa Roma ng walang ingay, ngunit sa loob ng Vatican, parang may libong tambol na sabay-sabay na tumutugtog sa dibdib ng mga naghihintay. Sa labas ng basilika, ang liwanag ng mga cellphone ay kumikislap gaya ng mga bituin sa lupa. Sa loob ng Sistine Chapel, kami ay nananatiling tahimik, kahit na ang buong mundo ay humihiyaw sa labas. At saka yon nangyari. Isang usok, puting usok, lumabas mula sa maliit na tsimenya ng kapilya. Sa unang segundo, walang sigurado. Abo ba yan? O ulap? Pero sa ikalawang hininga, naging malinaw, habemus papam. Sumabog ang sigawan. Ang mga tao ay nagsisigawan, umiiyak, naghahalikan. Ang mga madre sa gilid ng plaza ay nagtaas ng kamay sa langit habang sinasambit ang isalamat sa Diyos. Ako, si Cardinal Tagle, ay nanatili sa loob, nakatitig sa kisem. Ang tanong na bumabagabag sa akin ay hindi na kung may papa na kami. Ang tanong ay, sino? Ilang minuto ang lumipas. Mula sa gilid ng altar, lumapit si Monsignor Guidi, ang tagapamahala ng seremonya. May papel siyang hawak. Tumigil siya sa harap ng mikropono, nilunok ang laway, at binasa sa Latin ang anunsyo na mababago ang kasaysayan. Anuntio vobis gaudium magnum, habemus papam. Eminentissimum ac reverendissimum Dominum Matthaium Leon, quae sibi nomen imposuit Leo Sextus Decimus. Tahimik. Hindi agad nagsigawan ang mga kardinal. Hindi iyon pangalan na inaasahan. Hindi iyon Scola. Hindi Turkson. Hindi Scare. At lalong hindi ako. Matteo Leon. Mula sa likuran ko may bumulong. Sino siya ulit? Yung tahimik. Yung galing sa Torino. Yung laging nasa gilid lang ng silid. Napatingin ako sa kanan ko. Si Cardinal Bisset ng Canada ay nakakunot ang noo. Hindi siya masyadong kilala sa labas. Pero sa mga silid ng mga teologo, marami ang humahanga sa kanya. Bigla akong binalot ng isang malamig na pakiramdam. Hindi dahil sa takot, kundi dahil alam kong may darating na bago. Isang kwento na hindi pa natin nakita kahit kailan. Lumabas si Pope Leo XIII sa balkonahe ng basilika. Mabagal ang kanyang lakad. Hindi matanda pero may bigat. Isang kilos ng taong hindi tinutulak ng kapangyarihan, kundi ng pakiramdam ng pagkatawag. Ang kanyang unang tingin ay hindi sa mga kamera. Hindi rin sa mga maharlikang upuan. Tumitig siya sa langit, saka sa mga tao, parang may hinahanap sa bawat mukha. Tahimik siya, bulong ni Cardinal Han. Pero ang tingin niya parang nakikita ka. At totoo. Nang tumingin siya sa amin, ako, si Enzico, si Bisset, si Gomez, parang isa-isa kaming binubuksan, tulad ng mga libro. Ang kanyang mga mata ay hindi malamig. Hindi rin matapang. Ang mga ito ay malalim, puno ng lungkot, ng pag-unawa, ng apoy. Nang nagsalita siya, halos hindi namin marinig agad. Fratelli Sorel, buonasera. Magaan. Mapayapa. Walang palabas. Wala ring plataporma. Tumigil siya sandali bago magpatuloy. Nanalangin tayo para sa ating minamahal na Pope Francis, at ngayon manalangin kayo para sa akin. Lumuhod siya. Bago pa man niya ibigay ang kanyang basbas, siya ang unang lumuhod. Isang kilos na parang sinasabi, hindi ako hari. Ako'y lingkod. Sa sumunod na mga araw, isang alon ng halo-halong reaksyon ang lumaganap sa buong mundo. Sa ilang headline, hindi kilalang kardinal, papa na. Sa iba, bagong Leo, bagong panahon. May mga konserbatibong grupo na natuwa. May mga progresibo na nagtaka. Ang ilan ay tahimik. Ang iba ay may kaba. Ako? Hindi ako sigurado sa nararamdaman ko. Sa loob ng unang araw ng kanyang pamumuno, hindi siya nagpatawag ng press conference. Hindi siya lumabas para sa photo op. Sa halip, umuwi siya sa kanyang maliit na kwarto sa Santa Marta at nanatiling tahimik. Ang tanging hiling niya, isang misa sa umaga kasama ang mga tagapaglinis ng Vatican. Isang gabi, habang ako'y naglalakad sa mga pasilyo ng Vatican, may narinig akong mga yapak. Lumingon ako at nakita ko siya, si Pope Leo XIII, mag-isa, walang bantay, walang galang na pagtrato sa paligid. Ama, sabi ko, bahagyang yumuko. Hindi kayo dapat naglalakad mag-isa. Ngumiti siya. Luis, ikaw pa rin ang tawag sa akin na ama. Ako lang ay kapatid. Kayo na ngayon ang kahalili ni Pedro.
Ngumiti siya muli mas malalim. Hindi ko hinanap ito. Pero nang marinig ko ang tawag ng espiritu, wala akong karapatang tumanggi. Alam mo bang maraming naguguluhan sa pagkakapili sa inyo? Alam ko. Tumigil siya sa paglalakad. Kaya tayo magkikita. Kayong mga kardinal ay tinawag hindi upang palakasin ang institusyon. Tinawag kayo upang gisingin ang simbahan. Tayo, tanong ko. Hindi tayo ang sagot. Pero tayo ang tinawag upang magsindi ng apoy. Ilang araw ang lumipas at isang lihim na paanyaya ang dumating. 3 salita lamang ang laman ng papel, puwerta serada. Bukas. 7 ng gabi. Hindi ito formal. Walang selyo. Walang logo. Ngunit alam ko at alam ng iba na ang tinig sa likod ng paanyaya ay hindi basta tao. Sa mga oras na yon, habang ang mundo ay nagsisimula ng gumawa ng mga komentaryo, mga opinyon, mga debate, sa loob ng Vatican ay may panawagan na hindi pa nasasambit ng buo. Hindi ko alam kung anong mangyayari sa susunod na gabi. Pero sa kaibuturan ng aking puso, alam ko na ito na ang simula ng isang bagay na hindi lamang bago, kundi isang bagay na banal. Ang puwerta serada ay isang silid na hindi basta nabubuksan. Hindi ito bahagi ng mga regular na tour sa Vatican. Walang karaniwang kardinal ang makakapasok dito nang walang tiyak na dahilan. Ngunit ngayong gabi, isang grupo sa amin ay tinipon dito, walang seremonya, walang kamera, walang insignya ng posisyon. Isa-isa kaming pumasok, hindi bilang mga prinsipe ng simbahan, kundi bilang mga lalaking tinatawag upang makinig. Ako ang huling dumating. Binuksan ng isang gwardiya ng papa ang pintuan at saglit akong tumigil sa harapan. Sa loob ay may amoy ng insenso, hindi sariwa, kundi yaong matagal nang nakalutang sa mga lumang bato, parang panalangin na naipon sa mga taon. Sa gitna ng silid, nakaupo sa isang simpleng upuan si Pope Leo XII. Walang trono, walang kurtinang ginto. Sa kanyang kaliwa ay si Cardinal Nzico, sa kanan si Cardinal Bisset. Ang iba pa ay nakapalibot sa bilog. Hindi kami sinabihan kung anong mangyayari. Wala kaming papel, wala kaming agenda. Tumayo siya, marahan. Tahimik ang silid, pero ang katahimikang iyon ay hindi walang laman, parang bago dumating ang bagyo. Tingnan niyo muna ako, anya. Isa-isang tumingin kami. Wala sa aking mga plano ang maging papa, sabi niya direkta. Hindi ako gumawa ng kampanya. Hindi ko ginusto ang papel na ito. Pero ngayon na andito ako, hindi ko kayang manahimik. Nagpalitan kami ng tingin. Hindi ito karaniwang pananalita ng isang bagong papa. Alam ko kung bakit kayo andito, dugtong niya. Gusto niyong malaman anong direksyon ang tatahakin ng Pontipiko kong ito. Gusto niyong malaman ang plano, ang plataporma, ang mga pagbabago. Tahimik. Wala ni isang sumagot. Pero ito ang sagot, wala akong plano. May apoy lang ako. Naglakad siya sa gitna namin, marahan. Ang tunog ng kanyang sapatos ay lumulutang sa katahimikan. Hindi ako naparito upang pamunuan ang isang organisasyon, sabi niya. Naparito ako upang alagaan ang isang pangako, ang pangako na kahit kailan, hindi mananaig ang impyerno laban sa simbahan. Lumingon siya sa bawat isa. Ang kanyang mata ay parang ilaw sa gabi, tama lang ang init para hindi ka masunog, pero hindi mo ito kayang titigan ng matagal. Gusto ng mundo ng isang papa na marunong sa politika, sa ekonomiya, sa imahe. Ngunit ang simbahan ay hindi nilikha para sa mga palakpakan. Ang simbahan ay nilikha upang tumayo sa pagitan ng langit at lupa. Para maging pinto ang bukas ng awa, hindi museo ng kontrol. Huminga siya ng malalim. At ngayon, kailangan natin magsimula muli. Hindi sa pamamagitan ng mga dokumento, kundi sa panalangin. Hindi sa pamamagitan ng media, kundi sa katahimikan. May tatanungin ako sa inyo, sabi niya, huminto sa gitna ng bilog. Kailan kayo huling lumuhod at hindi humiling kundi nakinig lang? Walang sumagot. Kailan kayo huling umiyak sa harap ng Eukaristya, hindi dahil sa problema, kundi dahil naramdaman niyong hindi niyo siya minahal ng sapat? Nagsimulang bumigat ang hangin sa loob ng silid. Ang mga mata ng ilan ay umiiwas. Ako? Tiningnan ko siya. Ramdam ko ang bawat salita, hindi bilang sermon, kundi bilang sugat na matagal ko nang tinatakpan. Lumapit siya sa amin. Kung may simbahan tayong minamahal, dapat natin itong iligtas mula sa pagiging negosyo. Dapat natin itong iligtas mula sa pagiging ligtas. Ang ebanghelyo, anya, ay hindi ligtas. Hindi ito madali.
Hindi ito tungkol sa image. Ito ay apoy. Ito ay kutsilyo na humihiwa sa gitna ng kasinungalingan. At kung hindi tayo nasasaktan nito, baka hindi pa natin ito tunay na naririnig. Tumayo si Cardinal Bessette. Santo Papa, mahinahong sabi niya, paano natin ito sisimulan? Alam nating may mga kaakibat na peligro ang pagtutuwid ng landas. Ngumiti si Leo Gazua. Ang totoo, wala tayong kasiguruhan. Ngunit kung hindi tayo handang maligaw para kay Kristo, hindi tayo karapat-dapat sa Kanya. Maya-maya, binuksan niya ang kanyang puso. Bago ako bumalik dito mula sa kapilya ng halalan, lumuhod ako. At sinabi ko sa Panginoon, kung hindi mo kalooban, iligtas mo ako. Pero wala akong narinig. Wala akong nakita. Ang meron lang, isang kapayapaang hindi ko maipaliwanag. Isang tiyak na paanyaya na tumugon. Tumingin siya sa amin at sa kanyang mga mata ay may bahid ng luha. Ang simbahang ito ay hindi natatalo ng batas. Hindi ng mga revolusyon. Ngunit nanganganib ito kapag tayo mismo ay tumigil sa pakikipaglaban sa ating loob. Kapag tayo ay nasanay sa kasalanan. Kapag ang dasal ay naging trabaho. Kapag ang altar ay naging entablado. Hindi natin kailangan ng mas maraming proyekto. Kailangan natin ng mas maraming banal. Kailangan natin ng mga pastol na may amoy ng tupa, hindi amoy ng opisina. Lumapit siya sa akin. Tagle, naalala mo ba ang mga ina sa Maynila na nagdarasal habang pinapaligo ang kanilang anak? Naalala mo ba ang mga batang nagrorosaryo habang naglalakad pauwi? Doon nagsisimula ang muling pagkabuhay. Tumango ako at bahagya kong naramdaman ang paninikip ng dibdib ko. Gusto ng mundo ng reformang mataas, pero ang tunay na pagbabago ay nagmumula sa mga tahanang marurumi pero banal. Sa mga pusong tahimik pero umaapoy. Nang matapos siya sa kanyang mensahe, walang gumalaw. May hihilingin ako, dagdag niya. Lumuhod siya. Hindi ako humihiling ng palakpakan. Ipagdasal niyo ako na hindi ako maakit ng kapangyarihan, na manatili akong tapat sa mga tupa. Ipagdasal niyo ako, hindi bilang Santo Papa, kundi bilang kapatid. Isa-isa kaming lumuhod. Ang ilan sa amin ay tahimik na umiyak. Ako, hindi ko napigilan ang luha. Sa katahimikan ng sandaling iyon, may nangyaring hindi kayang ilarawan ng wika. Ang banal na espiritu ay tila humihip sa loob ng aming kaluluwa. Nang kami ay tumayo, wala pa ring nagsalita. Isa-isa kaming lumabas ng silid, parang mga taong nagising mula sa isang panaginip o siguro mula sa isang pagkakatulog. Paglabas ko sa pintuan, hindi ko na nakita si Pope Leo Gazua. Nawala siyang parang hangin. Ngunit alam ko, ito na ang simula. Hindi ng administrasyon, kundi ng isang apoy. Kinabukasan, habang ang mga kardinal ay abala sa mga pagpupulong, mga agenda, at mga interview, pinili kong huwag lumabas ng aking silid. Nakaupo ako sa maliit na silyang kahoy sa tabi ng bintana, tanaw ang pader ng Vatican. Maraming beses ko nang tiningnan ang tanawing iyon, ngunit ngayon, iba ang liwanag. Hindi dahil sa araw, kundi dahil sa loob ko may apoy na hindi ko maintindihan. Ano ang ginawa niya kagabi? Ang tanong na iyon ay umiikot sa isip ko. Paulit-ulit. Hindi na ito isang paanyaya mula sa isang bagong papa. Hindi na ito simpleng inspirasyon. Isa itong panawagan. Isa itong pagkilos ng espiritu na hindi mo pwedeng i-analyze. Pwedeng tanggapin o takasan. Naaalala ko pa ang amoy ng ulan sa Cavite, ang pagbuhos nito sa yero ng aming bahay habang ako'y batang natutulog sa sahig. Sa tuwing lalakas ang ulan, yayakapin ako ng aking ina at sasabihin, hindi tayo pinababayaan ng Diyos. Walang sermon. Walang teolohiya. Pero sa mga salitang iyon, naramdaman ko ang presensya ng langit. Naaalala ko ang rosaryo naming gabi-gabi. Minsan antok na ako, pero hindi iyon dahilan. Ang panalangin, sabi ng tatay ko, ay hindi tungkol sa gising ang katawan, kundi gising ang puso. Mula sa simula, hindi malaki ang simbahan sa amin. Ang simbahan ay hindi katedral. Hindi palasyo. Ito ay isang kwarto, isang mesa, isang tinapay na hinati. Ngunit ito ay buhay. May liwanag. May pag-asa. At ngayon, ilang dekada na ang lumipas, naririnig kong muli ang mga paanyayang iyon. Ngunit sa isang mas malalim, mas mapanlikhang paraan. Habang nakaupo ako sa silid, may kumatok. Cardinal Tagle. Pasok, sabi ko. Pumasok si Sister Angela, isang madre mula sa sekretariat.
May hawak siyang sobre. Galing po kay Pope Leo XII. Agad kong binuksan. Isang sulat, isinulat sa simpleng papel. Luis, kung may puso kang nagliliyab, hindi mo ito dapat itago sa simboryo. Umuwi ka. Hindi bilang opisyal. Umuwi ka bilang saksi. Leo XII. Walang pirma. Walang selyo. Pero bawat salita ay tumagos sa akin. Umuwi. Sa Pilipinas. Hindi ako pinilit. Pero hindi ko na rin kayang manatili. Makalipas ang ilang araw, bumalik ako sa Maynila. Isang gabi ng Hulyo, paglapag ng eroplano, agad kong naamoy ang hangin, maalat, basa, puno ng ingay at damdaming tila ba ang buong lungsod ay nakahinga kasama ko. Habang dumadaan ang sasakyan sa Rojas Boulevard, naalala ko ang maraming gabi na nilakad ko ito noong seminary days ko. Bitbit ang aklat ni Henry Nouwen, nagdadasal habang tanaw ang ilaw ng mga barkong nakadaong. Ngayon, dala ko ang isang mensahe na hindi nakasulat sa papel. Dala ko ang apoy na ipinasa sa amin ng Papa. At sa unang pagkakataon sa maraming taon, hindi ako sigurado kung paano ito ipapasa. Sa unang misa ko sa isang maliit na kapilya sa Tondo, hindi ko binanggit ang Vatican. Hindi ko binanggit ang conclave. Hindi ko binanggit si Leo XII. Binasa ko lang ang ebanghelyo ng araw, hindi ba nag-aalab ang ating puso habang siya ay nakikipag-usap sa atin sa daan. Pagkatapos ng misa, may lumapit na matandang babae. May dalang plastik ng gulay. Padre, salamat sa misa. Matagal ko nang gustong marinig na pwedeng mag-alab ulit ang puso. Akala ko kasi sa edad ko, tapos na ako. Umiti ako. Hindi pa po. Yung anak ko, lumayas. Wala akong balita. Pero habang nagro-rosaryo ako kagabi, bigla kong naramdamang buhay pa siya. Parang sinabihan akong huwag sumuko. Ang kanyang kwento ay parang langis sa apoy sa puso ko. Hindi niya alam. Pero siya ang sagot sa dasal kong Panginoon, saan ko sisimulan ito? Sa mga sumunod na linggo, nagsimula akong gumalaw. Hindi sa mga malalaking katedral, kundi sa mga eskinita. Sa mga tahanang wala ng bubong, sa mga lugar na walang altar, kundi lumang mesa. Sa Baseco, nagdaos kami ng misa sa ilalim ng tolda. Sa Baclaran, nakipag-usap ako sa mga kabataan tungkol sa pananampalatayang hindi boring. Sa Caloocan, binisita ko ang isang pamilya na araw-araw ay nagdarasal ng rosaryo tuwing 4 oras bago magsimula ang araw. Hindi ko alam kung nakikinig ang Diyos, sabi ng ama ng pamilya. Pero alam kong wala nang mas mahalaga sa amin kaysa sa panalangin. Isang gabi, nakatanggap ako ng mensahe mula kay Bishop Tadeo, isang dating kaklase ko sa seminaryo. Luis, sabi niya, ano bang ginagawa mo? Walang programa. Walang plano. Pero kung saan ka magpunta, parang may nangyayaring hindi natin maintindihan. Nag-aapoy ang mga tao. Parang buhay na buhay. Umiti ako habang binabasa yon. Hindi ako ang dahilan. Ang espiritu ang gumagalaw. Dumalo ako sa isang vigil sa isang liblib na barangay sa Bulacan. Wala roon kundi isang simpleng altar, 5 kandila, at halos 40 taong nagdarasal. Bakit kayo nagtitipon gabi-gabi? Tanong ko. Padre, sagot ng isang babae, kasi pakiramdam namin, kahit hindi kami kilala ng mundo, may nakikinig sa langit. Tahimik akong napaupo. Doon ko naramdaman ang pinakapayak, ngunit pinakamakapangyarihang pananalig. At sa gabing iyon, sa katahimikan ng isang liblib na lugar, isang panalangin ang bumalot sa akin. Panginoon, kung ito ang simbahan na nais mong buhayin, hayaan mong maging bahagi ako. Makalipas ang ilang araw, may sulat na naman akong natanggap mula sa Roma. Parehong papel. Parehong sulat kamay. Luis, ang apoy ay hindi nasusukat sa laki ng liwanag. Nasusukat ito sa tagal ng pagkasunog. Magpatuloy ka. Leo XII. Tumitig ako sa sulat. Sa likod nito, may maikling uwes, tandaan mo ang mga mata ng mga bata. At naalala ko ang isang batang lalaki sa Navotas na lumapit sa akin matapos ang misa, sabay sabing, Padre, sa tingin mo po ba, pwede ring maging santo ang katulad kong pulubi? Lumuhod ako sa harap niya. Ikaw ang unang santo na nakita ko ngayong linggo. Ngayon, habang nagsusulat ako ng mga salitang ito, tanaw ko ang mga ilaw sa isang barong-barong sa Pasay. May isang batang babae sa loob, nag-aaral sa liwanag ng kandila. Sa gilid niya, ang nanay niya ay nakapikit, hawak ang rosaryo. Ang simbahan ay buhay.
Hindi sa taas ng mga tor nito, kundi sa lalim ng panalangin ng mga tahimik na puso. Ang mundo ay malamig. Ngunit ang mga pusong ito ay naglalagablab. At sa puso ko, alam ko na hindi ako ang sunog. Ako ay uling. At may espiritong humihip. Mula sa Maynila, muling dumating ang panawagan. Hindi opisyal. Walang selyo. Walang media. Isang mensaheng ipinasa sa pamamagitan ng isang madre, ibinulong sa isang koridong hindi dinaraanan ng mga bisita. Sa loob ng sobre, isang papel, punit mula sa isang lumang misal. San Lorenzo. Sabado. Takip silim. Wala nang iba. Alam ko agad. Si Leo Rayon. At alam ko rin, hindi ito pagpupulong. Ito'y panawagan. Sa pagbabalik ko sa Roma, tila walang nagbago sa labas. Ang mga turista ay nagpipicture sa obelisk, ang mga gwardya ng Swiss ay nakatindig, matikas, walang emosyon. Ngunit sa likod ng mga pader na iyon, may humihihip na hangin na hindi nila nararamdaman. Ang kapilya ng San Lorenzo ay hindi bukas sa karamihan. Hindi ito nakalista sa mga itineraryo ng mga peregrino. Isang maliit na silid na gawa sa lumang bato, may 4 na bangko, isang altar, at isang krusipihong punit ang tabing. Pagpasok ko, naroon na sila, sina Cardinal Bisset, Cardinal Han, at ang 2 kabataang pari na kilala ko lamang sa apelyido. Wala ni isa sa amin ang alam kung bakit kami naroon. At saka siya pumasok. Pope Leo XIII, walang kapote, walang alalay, walang anunsyo. Tahimik. Nakasuot ng simpleng sutana. Ang mga hakbang niya ay hindi maririnig, ngunit ramdam mo sa lupa. Umupo siya sa harap ng altar, hindi sa silya ng papa, kundi sa mismong sahig. At pagkatapos ay tumingin sa amin, isa-isa. Mga kapatid, anya, sa nakaraang pagpupulong, ibinahagi ko ang direksyon. Ngayon ibabahagi ko ang dahilan. Tumingin siya sa tabernakulo, saka pumikit. Nang bumukas muli ang kanyang mga mata, may bakas ng luha. Ngunit ang kanyang tinig ay buo. Sa gabi ng halalan ko, nanalangin ako sa kapilya na ito. Mag-isa. Wala ni isang kandila ang nakasindi. Ngunit sa gitna ng dilim may liwanag na dumating. Hindi sa mata. Sa loob. Huminga siya ng malalim. At doon, ipinakita sa akin ng Panginoon ang mukha ng simbahan. Hindi ang simbahan ng media o ng istatistika. Kundi ang simbahan sa gitna ng kanyang krisis. Hindi tayo inuusig ng baril o ng batas, anya. Tayo ay kinakalawang mula sa loob. Ang pinakamalaking panganib ngayon ay hindi ang mundo kundi ang pagiging kampante natin. Ang pagod sa kabanalan. Ang pananalig na naging bahagi na lang ng kultura at hindi na apoy. Walang gumalaw sa amin. Ang tinig ng simbahan ay nagiging kaaya-aya. Maganda. Katanggap-tanggap. Ngunit hindi na nakakayanig ng puso. Tumayo siya, lumapit sa harap ng altar, at itinuro ang krus. Ang krus ay hindi magandang balita sa mga komportable. Ngunit ito ang tanging daan patungo sa muling pagkabuhay. Dahil dito, dagdag niya, tinawag ko kayo, hindi para sa plano, kundi para sa panawagan. Lumuhod siya muli. Tinatawag ko kayong bumuo ng isang hukbo. Napakunot ang noo ni Cardinal Han. Santo Papa, anong uri ng hukbo? Ngumiti si Leo XIII. Isang hukbo na hindi nakikita. Hindi armado. Walang uniforme. Isang hukbo ng panalangin. Ang mga monasteryo ay unti-unti nang nalilimutan. Ang pagrorosaryo ay tinuturing na sinauna. Ang adorasyon ay naitatabi para sa mga matatanda. Ngunit ang mundo ay nagugutom sa katahimikan, sa katotohanan, sa kabanalan. Ang labang ito, sabi niya, ay hindi laban sa ideolohiya o politika. Ito ay laban sa kawalan ng apoy sa ating mga altar. Sa mga obispo na mas piniling palakpakan kaysa panalangin. Sa mga pari na mas ginusto ang aplaus kaysa katahimikan. Tumingin siya sa akin. Luis, nakita ko ang mga mata ng mga ina sa Maynila. Sila ang unang sundalo. Ang mga batang nagrorosaryo sa dilim. Ang mga lolo't lola na nagdarasal sa katahimikan ng gabi. Hindi natin sila pwedeng iwan. Simula ngayon, bawat isa sa inyo ay inaasahang bumuo ng maliliit na pangkat ng panalangin. Hindi opisyal. Walang logo. Walang pangalan. Isang grupo lang ng mga pusong naglalagablab. Bumalik kayo sa mga vigil. Sa gabi-gabing adorasyon. Sa pagsambang hindi iniilawan ng kamera, kundi ng pananampalataya.
Tahimik si Cardinal Bisset. Santo Papa, alam niyo bang pagtatawanan tayo ng mundo? Alam ko, sagot niya. Pero mas pipiliin kong matawa ang mundo kaysa matahimik ang langit. Sa katahimikan ng sandaling iyon, may dinala siyang maliit na imahen, isang estatwa ni San Miguel Arcangel. Inilagay niya ito sa tabi ng altar. Hindi tayo nakikipaglaban sa laman at dugo. Kaya kailangan natin ng mga sandatang hindi gawa ng tao. Rosaryo, Eucharistia, Panata, Katahimikan. Tumayo siya, saka lumapit muli sa gitna ng silid. Handa ba kayong magsunog kahit walang nakakakita? Handa ba kayong manalangin kahit pagtawanan? Handa ba kayong masabing baliw basta't si Kristo ang matandaan? Wala sa amin ang sumagot sa salita. Pero isa-isa kaming lumuhod. At sa katahimikang iyon, naramdaman kong ang hangin ay kumikilos. Walang ihip, walang tunog, pero may galaw. Para bang may espiritong dumaan sa gitna namin, nagsulat ng bagong kabanata sa aming mga puso. Nang kami tumayo, walang formal na pagtatapos. Walang bendisyon. Walang pirmahan. Bago kami lumabas, lumapit ako sa Santo Papa. Santo Papa, paano natin malalaman kung ito ay magtatagumpay? Hinawakan niya ang aking balikat. Hindi natin malalaman. Pero kung mananatili tayong tapat, sapat na yon. At sa kanya sinabi ang mga huling salita ng gabi. Ang simbahan ay hindi kailangang makita. Kailangang maramdaman. Habang binabagtas ko ang pasilyo pabalik sa Santa Marta, dala ko ang kabog ng puso ko. Wala akong bitbit na proyekto, pero bitbit ko ang isang apoy. Walang sinuman sa mundo ang makakaalam ng gabing iyon. Walang headline. Walang balita. Ngunit iyon ang gabing pinirmahan namin ang isang kasunduan sa Diyos, hindi ng tinta, kundi ng panata. Simula noon, alam ko na, ang ikalawang susi ng panibagong simbahan ay hindi susi ng ginto. Ito ay rosaryo. Ang Maynila ay hindi kailanman naging tahimik, kahit sa 10 oras ng gabi. Ang tunog ng mga tricycle, busina ng jeep, palahaw ng mga naglalako ng balut, lahat ito'y tila isang litanya ng buhay na hindi natutulog. Ngunit sa pagbalik ko ngayon, bitbit ang alaala ng San Lorenzo, ang bawat tunog ay may ibang kahulugan. Parang may mensaheng gustong iparating sa pagitan ng ingay. Hindi ako bumalik bilang tagapagsalita. Hindi rin bilang leader ng kampanya. Bumalik ako bilang isang tagapagdala ng apoy na hindi dapat ipag-ingay, kundi itanim. Una kong pinuntahan ang isang parokya sa gilid ng tondo. Dati akong nagmimisa rito bilang batang pari. Ngayon, ang simbahan ay may kalumaan, ang pintura'y nababakbak, at ang sahig ay may mga lamat. Ngunit sa mismong lamat ng mga bato, nakita ko ang pananalig na hindi kumukupas. Habang ako'y nagdarasal sa gilid ng altar, isang babae ang lumapit, may dalang plastic bag ng prutas. Padre, para po sa inyo. Konting rambutan lang. Galing sa asawa kong namimili sa Divisoria. Salamat, ate. Pero mas masarap kung ibigay mo ito sa kapitbahay mong may sakit. Napangiti siya. Ganon po ba? Sige po. Babalik ako maya-maya. Simple. Walang sermon. Walang lohika. Isang kilos ng pananampalataya na isinalin sa pagmamalasakit. Kinabukasan, tumuloy ako sa Baseco. Dito, ang mga barong-barong ay dikit-dikit, halos walang pagitan. Ngunit sa isang eskinita, may batang nakaupo sa harap ng lumang altar, kahoy na may lamat, isang imahe ng Birheng Maria na purol na ang kulay. Anong ginagawa mo riyan? Tanong ko. Nag-angat siya ng mukha, 7 taong gulang marahil. Padre, tinuruan ako ng lola ko magdasal tuwing 3:00. Dito po siya palaging nakaupo. Nasaan na siya? Tulog na po siya sa langit. Tumango ako. At ikaw? Patuloy ka pa rin? Pag hindi po ako nagdasal, parang may nawawala sa akin. Sa likod ng mga gusaling unti-unti nang inuubos ng modernisasyon, naroon ang mga pusong hindi nagpapasindak. Naroon ang simbahang hindi maririnig sa radyo, pero dinig ng langit. Ilang gabi pa, dinalaw ko ang isang komunidad sa ilalim ng tulay sa Pasig. May maliit silang chapel, gawa sa pinagtagpi-tagping yero at mga lumang plywood. Ngunit sa loob nito, may alab. Padre, nagbuo kami ng grupo ng panalangin, sabi ng isang binata. Wala kaming pari, pero may Biblia kami. May rosaryo. May pangalan ba kayo? Tanong ko. Wala po. Basta, nagtitipon lang kami tuwing Huwebes.
Para hindi namin malimutan ang Diyos kahit sa gitna ng basura. Sa bawat lugar na pinupuntahan ko, pare-pareho ang damdaming bumabalot sa akin, ang espiritu ay naroroon. Hindi mo siya mararamdaman sa sistema o sa ingay ng lungsod. Nararamdaman mo siya sa mga luha ng isang nanay na nagdarasal para sa anak na nalulong. Sa kamay ng isang lolo na mahigpit ang hawak sa krus habang naglalakad sa baha. Sa batang tumatawid habang binabasbasan ng magulang. Ang simbahan ay hindi patay. Hindi rin siya naghihinalo. Buhay siya sa mga lugar kung saan hindi tumitingin ang mundo. Isang gabi, nakatanggap ako ng sulat mula kay Sister Emilia, isang madre na dati kong kakilala sa Sampaloc. Padre Luis, may tanong ako. Paano kung ang panalangin ng mga taong hindi alam ang teolohiya ay mas totoo kaysa sa mga dasal naming may titulong relihiyoso? Sumagot ako. Siguro, sister, dahil hindi sinusukat ng Diyos ang galing sa pagsasalita. Sinusukat niya ang init ng puso. Sa isang pananghalian kasama ang mga kabataan sa Quezon City, tinanong ako ng isa, Kardinal, may silbi pa ba ang pananampalataya kung ang lahat ng nasa paligid ay sinasabing wala ng Diyos? Tinignan ko siya, diretsyo. Anong oras ang pinakadilim sa gabi? Mga 3:00 siguro. Hindi. Sandali bago magbukang liwayway. Nang bumalik ako sa tondo para sa isa pang misa, may matandang lalaki ang lumapit sa akin. May dalang notebook. Padre, sinusulat ko ang mga dasal ko gabi-gabi. Hindi ko alam kung may silbi. Pero baka po pwede niyo basahin. Binuklat ko ang pahina. Doon ko nabasa. Panginoon, salamat sa simpleng ulam. Salamat sa anak kong hindi pa umuwi pero alam kong inyo pa rin. Salamat sa ulan kahit butas ang bubong namin. Basta nandyan ka, okay na ako. Isinara ko ang notebook. Sa likod ng lungkot ng mga mata ng lalaking iyon, nakita ko ang liwanag ng pananalig na hindi kailanman pinatay ng kahirapan. Isang gabi, habang nakaupo ako sa gilid ng Baclaran Church, napansin ko ang isang pamilya, ama, ina, at 2 bata, nakatayo sa gilid, nagdadasal ng sama-sama. Lumapit ako, hindi nagpapakilala. Bakit kayo nandito? Tanong ko. Tuwing Sabado po, naglalakad kami galing Pasay. Panata namin. Hindi namin pwedeng itigil. May hinihingi ba kayo sa Diyos? Wala po. Gusto lang naming sabihin salamat. At doon ko napatunayan, mulit-muli. Ang pananampalataya ay hindi nawawala. Hindi ito pinapatay ng teknolohiya. Hindi ito natatapos sa mga talakayan sa social media. Ang pananampalataya ay umaalingaw-ngaw sa putikan, sa eskinita, sa init ng araw, sa alingas-ngas ng lungsod. Ito'y sumisigaw sa katahimikan ng isang nanay na walang-wala, ngunit nagdarasal pa rin. Isang gabi, bumalik ako sa aking lumang parokya. Tahimik na simbahan. Isang ilaw lang ang bukas. Pumasok ako, lumuhod. Panginoon, bulong ko, kung ito ang gusto mong simula ako'y narito. At sa katahimikang iyon, walang sumagot. Pero sa puso ko, parang may nagbukas na pintuan. At narinig ko ang mga yapak ng mga alingaw-ngaw na hindi kailanman tumigil. Hindi lahat ng revolusyon ay sumisigaw. May mga revolusyong nagsisimula sa isang bulong, sa pagitan ng 2 pangungusap, sa isang panalangin hindi naririnig ng mundo, ngunit dinirinig ng langit. Sa mga linggong sumunod sa aking pagbabalik mula sa Baseco, Tondo, at Baclaran, unti-unting nagbago ang anyo ng aking tungkulin. Ang pulpito ay hindi na entablado. Ang panulat ay hindi na opinyon. Lahat ay naging daanan. At ako'y naging tagapagsalita ng mga tinig na matagal nang hindi pinapansin. Nagsimula akong magsulat. Hindi para sa headline. Hindi para sa doktrina. Magsusulat ako ng mga kwento. Totoo. Tahimik. Galing sa lupa, hindi sa tour ng akademya. Isang araw ay isinulat ko. Isang ina ang araw-araw na gumigising ng 4:00 para ipagdasal ang asawa niyang lasinggero. Hindi siya marunong maglatin. Pero sa tuwing sinasabi niya, Panginoon, baguhin mo siya, umuuga ang trono ng langit. Inilathala ko ito sa isang maliit na buletin. Walang nag-like. Walang nag-share. Pero may isang matandang lalaki ang naglakad mula Taytay papuntang Manila Cathedral, dala ang kopya ng buletin. Ako yun, Kardinal, sabi niya habang nanginginig ang kamay. Hindi yung asawa. Ako po yung binago. Dumami ang mga liham. Mula sa mga kabataan.
Hindi ko po alam kung paano bumalik sa Diyos, pero nagsimula na akong magdasal muli. Mula sa mga ina. Hindi po ako nagtapos ng kolehiyo, pero tinuruan ko ang aking anak na tumahimik bago matulog at magsabi ng salamat, Diyos. Mula sa mga pari. Kardinal, hindi ako makapagsalita sa harap ng mga tao gaya ng dati. Pero nag-umpisa akong maglakad gabi-gabi sa paligid ng simbahan ko, dinadasalan ang bawat bahay. Hindi ko na rin kailangan ng mikropono. Sa halip na humilyang puno ng komplikadong paliwanag, nagsimula akong magbahagi ng mga kwento. Sa halip na palakpakan, hinahanap ko ang katahimikan pagkatapos ng misa, yung sandali kung saan walang nagsasalita, ngunit lahat ay nakikinig. Isang gabi sa isang parokya sa Cavite, pagkatapos ng misa, walang umaalis agad. Wala ring nagsalita. Tumagal iyon ng halos 10 minuto. Sa wakas, isang matandang babae ang bumulong, ang tahimik pero ang lakas. Isang guro sa public school ang nagpadala ng mensahe. Cardinal, wala kaming pondo para sa religious instruction. Pero tuwing Lunes, bago magsimula ang klase, nagpapadasal ako ng simpleng ama namin sa mga estudyante. Akala ko wala lang. Pero isang araw, may batang lalaki ang lumapit sa akin at sabing, Ma'am, dinala ko yung dasal sa bahay. Nagdasal kami ng nanay ko. Umiyak siya. Sabi niya, matagal na raw siyang hindi nadinig ng Diyos. Hindi iyon bahagi ng curriculum. Pero iyon ang pinakamahalagang leksyon sa buong taon. Ang mga kwento ay parang apoy na dahan-dahang kumakalat. Hindi ito lumalaganap sa headline. Hindi rin ito nasusukat sa graph ng attendance. Ngunit ito'y umaabot sa mga lugar na hindi inaabot ng opisyal na mga programa. Sa isang barangay sa Antipolo, may isang pangkat ng kabataang lalaki na dating sangkot sa droga. Isang gabi, walang dahilan, may isa sa kanila ang nagsabing, Bro, dasal tayo. Wala sa kanila ang sanay sa dasal. Pero sinubukan nila. Kinabukasan, 3 sa kanila ang hindi tumanggap ng bayad mula sa kalakalan. Pagkalipas ng linggo, 7 na sila. Pagkalipas ng buwan, nagtayo sila ng altar sa kanto. Hindi alam ng lokal na pamahalaan. Pero ang langit, alam. Minsan, tinanong ako ni Father Ramon, isang matalik kong kaibigan. Luis, hindi ka ba nanghihina? Ang dami pa ring korupsyon. Ang dami pa ring simbahan na parang negosyo. Ang dami pa ring nagsisimba para lang sa litrato. Ngumiti ako. Nanghihina rin ako. Bakit mo pa ginagawa ito? Tulad ng bata sa Navotas na nagdasal kahit wala na siyang nanay. Tulad ng matanda sa Bicol na nag-adorasyon araw-araw kahit hindi niya mabasa ang Biblia. Tumahimik siya. Sapat na ba yon? Tumango ako. Kung sapat sa Diyos, sapat sa akin. Naglakbay ako patungong Ilocos, pagkatapos ay sa Samar, pagkatapos sa Zamboanga. Sa bawat lugar, nagbabahagi lang ako ng 3 bagay. Manalangin ka kahit walang sumasagot. Magtiwala ka kahit walang himala. Magpatuloy ka kahit walang pumapalakpak. At doon, nakita kong ang mga simpleng tao ay hindi naghahanap ng bago. Hinahanap nila ang totoo. At kapag natagpuan nila ito, hindi mo na kailangang utusan. Sila na mismo ang nag-aapoy. Isang gabi, habang naglalakad ako sa loob ng simbahan ng San Sebastian, may lalaking huminto sa tabi ko. Hindi ko siya kilala. Tumingin siya sa akin at sabing, Kardinal, salamat. Hindi ko na mabilang kung ilang beses akong nawala. Pero nung nabasa ko yung sinulat niyo tungkol sa ama na tahimik na nagdasal, naalala ko ang tatay ko. At naisip ko, baka pwede pa. Tumingin siya sa altar. Kaya bumalik ako. Hindi para magsimula ng bago, kundi para ituloy ang nasimulan niya sa akin. Isang beses, sa isang misa sa isang kulungan, binigyan ko ang bawat bilanggo ng maliit na papel. Sinabi kong isulat nila ang isang panalangin na hindi nila kayang sabihin ng malakas. Isa sa mga papel ang nagsabing, Panginoon, kung hindi ka na naniniwala sa akin, okay lang. Pero gusto kong malaman mo, ako, naniniwala pa rin sa'yo. At doon ko naintindihan, ang pananampalataya ng mga nasugatan ay minsan mas matibay kaysa sa mga hindi kailanman nasaktan. Hindi ko alam kung ilang taon pa ako maglilingkod. Hindi ko alam kung kailan ko isusulat ang huling artikulo ko. Pero alam ko ito. Sa mga panahong ito ng ingay, ang katahimikan ay revolusyon. Sa panahong ito ng pagtatanghal, ang pananalangin ay radikal. At sa mundong ito ng pag-aalinlangan, ang tiwala ay apoy.
At ang apoy, kahit maliit ay sapat para liwanagan ang buong silid. Walang poster. Walang promo. Walang tagline. Isang sulat lang. Isang simpleng mensahe na kumalat mula email sa email, bulong sa bulong, panalangin sa panalangin. Sa darating na gabi, iisa lang ang ating gagawin. Magsindi ng kandila. Manahimik. Manalangin. Kahit nasaan ka. Kahit mag-isa ka. Walang eksaktong oras. Walang instruksyon kung paano. Pero ang apoy na sinimulan ni Pope Leo XVI ay umabot na sa dulo ng mundo at ngayon, isang gabi ang inilaan para sa Diyos. Hindi para sa impresyon. Hindi para sa simbahan bilang institusyon. Kundi para sa simbahan bilang katawan. Sa Roma, si Pope Leo XVI ay hindi nagpakita sa harap ng kamera. Hindi siya nagtalumpati. Sa halip, pumasok siya mag-isa sa kapilya ng San Damaso, tahimik, dala ang rosaryo ng kanyang ina. Wala siyang suot na korona. Wala siyang entourage. Lumuhod siya at nanatili roon ng 3 oras. Sa Manila, ako'y naroroon sa isang maliit na simbahan sa loob ng isang compound ng ospital. Walang altar ng ginto. Walang malaking upuan. May 10 bangko lang. Pero bawat upuan ay puno, hindi ng mga tao lang, kundi ng espiritu ng pag-asa. Ang mga ilaw ay pinatay. Tanging kandila lang ang nagsilbing ilaw. Isa-isa naming sinindihan ito, walang sermon, walang kanta. Lahat ay tahimik. Tahimik. Pero hindi bakante. Sa aking kanan, isang nurse ang nagdasal habang yakap ang maliit na larawan ng kanyang anak. Sa kaliwa ko, isang matandang lalaki ang hawak ang krusipiho na lumana ang balangkas, ngunit ang kanyang titig ay parang bata na may tiwalang hindi kayang ipaliwanag. Sa Cebu, isang grupo ng mga kabataan ay nagtipon sa isang beach, sinindihan ang kanilang mga kandila sa gitna ng hangin. Habang sumasayaw ang apoy sa hangin, ang bawat isa ay nagrosaryo, tahimik, hindi para sa kanila, kundi para sa isang mundong naliligaw. Sa isang liblib na bayan sa Ethiopia, isang misyonaryong madre ang nagpadala ng mensahe. 2 tao lang kaming nagtipon dito. Ako at ang isang bata. Pero ramdam ko ang buong mundo sa katahimikan naming dalawa. Walang nakikitang koneksyon. Pero may hindi mapapatunayang ugnayan. Sa mga simbahan, bahay, ospital, mga kulungan, at kahit sa mga paaralan, may naganap na pagtitipon na hindi kailangan ng stage. Ang kanilang mga kamay ay magkasama, ang kanilang mga puso ay nakaangat. May isang paring binisita ang mga taong lansangan sa Paris. Doon sa ilalim ng tulay, naglatag siya ng tela. Doon, sa gitna ng alikabok at usok ng sasakyan, pinahintulutan niyang humawak ng kandila ang isang lalaking amoy alak. Ano ng pangalan mo? Tanong ng pari. Wala akong pangalan. Ngayong gabi, ikaw ang simbahan, sagot ng pari. Tumulog ang orasan sa simbahan sa Maynila. 10:00 ng gabi. Wala pa ring nagsasalita. Ngunit sa loob ko, alam kong bawat tao sa silid ay tinawag. Walang sermon, ngunit lahat ay nakarinig. At sa mga mata nila may kislap. Hindi ng luha. Hindi ng saya. Kundi ng kabatiran na may banal na presensya sa gitna nila. Tinignan ko ang krusipiho sa harap. Ang katawang nakapako roon ay hindi nagsalita, pero nagsalita ang katahimikan niyang iyon sa loob naming lahat. Biglang umihip ang malamig na hangin sa loob ng kapilya. Sa isang iglap, gumalaw ang apoy ng mga kandila, pero walang namatay. Para bang may humaplos. Isang babae sa dulo ng bangko ang napaluha. Hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa isang uri ng kapayapaan na matagal na niyang hinahanap. Pagkatapos ng 1 oras, walang nagsabi kung tapos na. Walang hudyat. Pero isa-isa kaming lumuhod, tahimik. At sa kilos na yon, para kaming inutusang sabay-sabay. Walang rehearsal, pero iisa ang tugon. Isang sambayanang tinawag, iisang espiritu ang gumabay. Nagtagal kami sa ganoong posisyon ng halos 20 minuto. Tahimik. Malalim. Banal. Walang gustong tumayo. Para bang ang mismong lupa ay nagiging sagradong espasyo. Sa labas, patuloy ang buhay. May mga sasakyan. May mga tao sa kalye. May musika mula sa malalayong tindahan. Pero dito sa loob ng simbahan, isang maliit na piraso ng langit ang bumaba. Habang palabas ako ng simbahan, may lumapit sa akin, isang bata, 12 taong gulang marahil.
Kardinal, sabi niya, ngayong gabi, naisip ko baka hindi pa talaga huli ang lahat. Tumingin ako sa kanya. Hindi pa. Hindi kailanman. Kinabukasan, walang headline sa mga diaryo. Walang ulat sa balita. Pero sa buong mundo, maraming simbahan ang binuksan. Maraming mga ama ang muling nagbigay ng basbas sa anak nila bago matulog. Maraming rosaryo ang muli na namang kinuha mula sa ilalim ng mga aparador. Isang himala ang nangyari, hindi sa isang lugar, kundi sa libo-libong puso. Isang rebelyon ng katahimikan. Isang panawagan ng espiritu. At ako. Habang nakaupo ako sa lumang silya sa loob ng aking maliit na opisina, binuksan ko ang sulat ni Pope Leo XIII. Luis, kung saan may pusong tahimik na umaasa, doon nagsisimula ang kaharian. Umiti ako. Hindi ito pagtatapos ng misyon. Ito lang ang simula. Matanda na ako. Ang mga hakbang ko ay hindi na kasing bilis tulad noon. Ang mga kamay ko'y nanginginig na kapag nagsusulat ako. Minsan, kailangan ko nang ipikit ang aking mga mata para maalala ang mga pangalan. Ngunit may mga alaala na hindi kumukupas kahit ilang siglo pa ang lumipas. Isa sa mga yon, ang gabi ng huling pagbabantay. Simula noon, nagbago ang daloy ng pananampalataya sa mga lugar na hindi pinapansin. Walang anunsyo. Walang manifesto. Pero may bagong simula. Hindi sabay-sabay. Hindi sabog. Hindi rin perpekto. Pero tiyak. Parang tagsibol na dahan-dahang sumusulpot sa gitna ng yelong matagal nang nanatili. Ngayon, tuwing umuupo ako sa ilalim ng punong mangga sa aming seminaryo sa Cavite, tanaw ko ang mga kabataang naglalakad papasok sa klase. May hawak silang aklat, may ilang dala ang gitara, pero karamihan sa kanila may hawak na rosaryo sa bulsa. Hindi sa pilitan. Hindi dahil sagrado. Kundi dahil natutunan na nila kung kanino sila asa kapag tahimik na ang lahat. May isa sa kanila, si Joel, minsang lumapit sa akin. Estudyante sa teolohiya, dating nagtatrabaho sa online gaming company. Lasinggero noon. Walang direksyon. Kardinal, sabi niya, naalala niyo yung bulletin niyo dati. Yung kwento ng lalaking araw-araw lang nagdarasal ng isang simpleng dasal. Tumango ako. Ako po yung anak niya. Tiningnan ko siya, hindi agad makapaniwala. Namuhay ako ng parang wala akong pakialam. Pero isang gabi, nagising ako at nakita ko siyang nakaluhod, tahimik lang. Sa halip na sigawan ako, pinatong niya ang kamay niya sa ulo ko at sabing, hindi kita susukuan. Simula noon, di na ako bumitaw. May isa ring batang babae sa basilan. Si Zera. Minsang kinidnap ang kanyang ama, isang lay minister. Tumagal ng 8 buwan ang paghahanap. Wala silang balita. Pero araw-araw, nagsisindi siya ng kandila sa gilid ng kanilang bahay. Wala siyang hinihingi kundi ang lakas ng loob. Nang mahanap ang ama niya, buhay ito. Pagbalik, tanong ng kanyang ama, anong panalangin mo, anak? Sagot ni Zera, hindi kita ibinalik sa akin. Hiningi ko lang na kung mawala ka man, huwag mawala ang pananampalataya ko. Sa mga mata ng batang iyon, nakita ko ang tapang ng simbahang hindi kailanman guguho. Mula sa Maynila hanggang Mindoro, mula sa Zamboanga hanggang Zambales, may mga kwento ng muling pagkabuhay, hindi tulad ng milagro ng Biblia, kundi milagro ng pang-araw-araw na katapatan. Mga mag-asawang muling nagsimulang magdasal ng sabay. Mga kabataang tumangging sumama sa droga dahil baka may plano si God. Mga guro sa pampublikong paaralan na bumabalik sa pagdarasal bago ang klase. Mga kabataan na binubuo ang sarili nilang circle of silence sa kanto ng barangay. At sa bawat kwento, hindi mo makikita ang pangalan ng isang opisyal, isang kilalang leader, o kahit ako. Makikita mo lang ang mga puso, ordinaryo, tahimik, handang sumunog para sa liwanag na hindi kanila. Isang araw, nakatanggap ako ng sulat mula sa isang madre sa Iceland. Iceland. Kardinal, anya, walang gaanong katoliko dito. Madilim. Malamig. Pero simula nang mabasa ko ang tinuran niyo tungkol sa hukbo ng panalangin, nagsimula akong magdasal tuwing 2:00 ng umaga. Mag-isa lang ako. Pero alam ko, hindi ako nag-iisa. Ganyan ang espiritu. Hindi mo kailangan ng maraming tagasunod. Kailangan mo lang ng isang pusong bukas. Nang minsang dumalaw sa Roma, matagal ko nang hindi nakikita si Pope Leo XIII. Sa likod ng mga ulat, naririnig kong hindi na siya madalas lumalabas. Mahina na rin daw ang kanyang katawan.
Ngunit isang hapon, tinawag niya ako sa kanyang silid. Walang seremonya. Walang formal na imbitasyon. Isang lihim na paanyaya tulad ng una naming pagkikita. Pagpasok ko, naroon siya. Nakaupo. Maputla. Payat. Pero ang kanyang mga mata pareho pa rin. Parang may ibang mundo na tinititigan. Luis, bulong niya, natupad ba ang paanyaya? Umiti ako. Wala akong istatistika. Pero naramdaman ko ang espiritu sa bawat lugar na pinuntahan ko. Hindi kailanman istatistika ang sukatan ng langit, sagot niya. Kundi kung ilang puso ang nasunog dahil sa pag-ibig. Nagpasalamat siya. Walang masyadong salita. Pero habang kami nagyakapan, binulong niya sa akin ang huli niyang paalala. Huwag mong hayaan ang mundo na ipatigil ang apoy. Kapag tahimik ang simbahan, sigaw ng pag-ibig ang katahimikan na yon. At ngayon, ako'y narito, nagsusulat sa huling pagkakataon sa lumang mesa sa seminaryo. Hindi upang magsara ng kwento, kundi para muling buksan ang sayo. Kaibigan, kung binabasa mo ito, marahil ay isa ka sa mga dinalaw ng hangin ng espiritu. Maaaring nagdududa ka pa rin. Maaaring wala kang tiwala sa sarili. Maaaring sinasabi mo, hindi ako banal, hindi ako kilala, wala akong magagawa. Pero tandaan mo, ang simbahan ay muling nabuhay, hindi dahil sa mga dakilang programa. Muling nabuhay ito dahil sa mga pusong naniwala kahit walang ebidensya. Sa mga paang lumuhod kahit walang kamera. Sa mga bibig na bumulong ng iama namin kahit walang nagsabing gawin ito. At ikaw ay pwedeng maging bahagi ng muling pagkabuhay na ito. Kung tatanungin mo ako, anong aral ang pinakamahalaga sa lahat ng natutunan ko? Ito. Ang Diyos ay hindi humahanap ng perpekto. Hinahanap niya ang pusong handang umibig. At kung ngayong araw na ito, pipiliin mong manalangin muli, magpatawad muli, magmahal muli, magsindi ng kandila muli, huwag mong maliitin yan. Baka sa maliit mong may bagong panahon ng tagsibol na muling sumibol. Hindi dahil sa lakas mo, kundi dahil sa liwanag na pinayagan mong dumaan sa'yo. Sa wakas, isinasara ko ang aklat na ito. Hindi bilang pagtatapos, kundi bilang panimula mo. Magsindi ka ng kandila. Manahimik. At hayaang magsimula sa'yo ang susunod na himala. Kung nagustuhan niyo ang kwento, huwag kalimutang i-like ang video at mag-subscribe sa aming channel para sa mas marami pang makabuluhang nilalaman.